huwag na silang galawin. O dun, bawa, sabi ko, yung mga tao na nasa inyo na, hindi ko si-share yun sa akin. Yung alam ko tama, i-share ko sa wala pang pinanigilangan. Doon sa mga bago pa lang, huwag mong galawin yung mananampalataya nila, kawawa naman. Pangatlo, subukan mong ilabas ang doktrina yan sa loob ng JRM Singapore. Makikita mo inaan. Sabi ko, kung alam mo lang na ganyan ka, sana kita pinasahan ang bola kanila. Ang pinunto ko sa kanya, alam mo, 3 sets yun eh. 3 sets ng 15 ng Singapore, 45. Ang tagal po yun. Sabi isipin mo, halos kulang 2 oras, pasahan tayo ng pasahan. Kung alam mo na iba paniniwala mo, hindi ka pinasahan ng bola. Kung dami-dami natin pagkakasunduan, hindi mo alam yan. Sabado yun, bukas pa rin ko. Bakit Bible na mo? Wala ang pala. Kailangan ko ako na pakahihig niya sa kanyang mananampalataya, sa kanyang pagkaingit. Kung hindi ko siguro magkakaitubay ako, ako, para sa so, yan po. As in the guise of para sa pagmamalasakit sa malilim yung katuruan at sa hindi kayo manigaw, pinapasok na rin yung kanila. Wala nang masama, kaya lang, merong pagkakaiba sa ating paniniwala, especially diyan, patungkol sa kanilang pininiwalaan. At wala namang kinalaman mabigat kung paano ka mabubuhay, kasi depende pa rin yun. Kaya lang, sa isang mahinahin na isipin niya na, well, at end, kung hindi pa rin nawawala ang kaligtasan, okay naman pala kahit anong klaseng buhay meron mo kasi anyway, hindi naman mawawala yun. Ang acronym nila is OSAS, O-S-A-S, One Save, Always Save. So, we will present yung kanilang doctrine mamaya after na inyong growth group. Sabi ko kay Annabelle, hatiin natin yung growth group, ilagay natin sa gitna. Para yung topic natin ngayon, huwag yung pag-usapan sa growth group. Kasi pag pinag-usapan nyo, hindi po kayo magkakasundo. Kasi pare-pareho kayo marunong. Kasi pag pareho kayo marunong, mag-debate ka kayo. Pag kumili lahat, di na kayo ligtas. Pag tayo nag-jeep, tas pa ba ako? Bakit sabi ko pa tayo kung ganito ka? Ganito ka. Sabi ko hatiin natin. Gusto natin mag-usapan sa mga swelda with you. We're going to have a series of this and definitely we will enjoy this series. Napakasarap po makakaintindihan at tumagong sa ating paniniwala at pananampalataya. Huwag natin ba't na rin, representativoy natin. Pero take it lightly and enjoy yung sequence ng ating discussion. So, ngayon at magkasawalan nga. Naunawaan ng bawat mananampalataya na siya ay dadanas ng kamatayan sa lupa at pagkatapos ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Ama sa langit. Tayo po ay binigyan ng katiyakan ng kananagumpay sa pagkasalukuyang buhay at pinagpalang pamumuhay na pagwalang hanggan pagkatapos nito. Dalawang mahalagang paksa at tungkol sa kaligtasan. One is perseverance, katiyagaan. The other one is kalwalhatian, glorification. Ang isang mananampalataya na nakasandi sa biyaya ng Diyos ay makapananagumpay sa lahat ng pagsubok sa buhay at mananatiling tapat sa kanyang kamatayan. Ito po yung doktrina ng mga kapatiran natin. Kapag kilala mo si Jesus, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero bago yung pagtanggap mo, pinili ka na. Doon medyo tayo nagkakaroon ng ano eh. Sa kanila kasi, oo, tumanggap ka. Pero bago pa yun, pinili ka na talaga. So yung wala dito, medyo hindi napili o hindi mapili-pili. Dito kasi yung mabigat na debate doon eh. Parang, paano yung kapatid ko? Paano yung asawa ko? Eh, dalawa lang po yun. Hindi pinili o hindi man napipili. So, hindi mo nag-aantay ka lang. Kaya kasi tama naman. Eh, gagawin lang mo, okay lang. Hindi ka naman pinili. Magandaan ang gawin. Ito po yung maganda. When we speak of glorification, which maybe we will discuss in some time in the future, ang buhay na nag-ibig sa atin ay hindi lamang kalugtong ng ating karanasan sa lupa, kung hindi ang kaganapan ito. Hindi po ito, yung buhay natin sa langit, kung hindi pa tayo na-excite, hindi ito continuation sa lupa. Hindi gagaan ang buhay. No, okay. Mabigat ang buhay mo sa lupa, pagdating mo sa langit gagaan, hindi po yun, napakaliit nun. Kung yun lang ang kabayaran ng pagpunta ko ng langit at ang presyong pinambabayan ko ay yung pagsunod ko sa Panginoon dito, huwag na lang.
Kasi dito lang sa lupa, kaya ko gumaan ng buhay ko dito. Magtinda lang ako ng konting shabu, mag-eat ng poranto, hindi gagaan ang buhay ko dito. Diba? So, hindi mo maggaan lang ng buhay ang tinitignan natin sa langit. Yung kaganapan. Minsan nga, sinasabi natin sa tao, buti naman, tingin ko sa'yo, wala ka nang hahanapin. May mga artista na pag nasa-celebrate ng birthday nila, kasi Dolphy napanood ko yung birthday niya. Sabi niya ngayon, ako po, wala nang hahanapin pa. Yun po ay terminolog nila, panlupa. Panlupa pa lang yun, ha? Pero dumating siya sa puto na sinasabi niya, ako po, wala na akong hahanapin pa. Gaano pa kaya yung fulfillment nito pagdating mo sa langit? Kung nasabi mo sa lupa with that expression, anong klaseng expression meron ka pagdating mo sa langit? Pag sinasabi mo na yung katagang, ako, kaya na ako mabuti. So, pinag-usapan natin yung mansion. May problema yun. Kasi malaking mansion eh. Eh, bawal na katulog kasi. Pare-pareho na tayo. Pero maglilinis ng mansion mo. Diba? Kung baka naman push button ka ha. Kaya hindi mo na pwedeng tawagin yung asawa mo. Wala na naglalaba. Kanya-kanya na tayong buhay po doon. Kung wala nang washing machine siguro, baka meron ka. So, pwede po yung mansion na sinasabi, it is more of a state. Kasi, isipin mo na pag may mansion, gagawin mo doon. Ang mansion as we all know is maraming kwarto. Eh, yung asawa mo sa kwarto, hindi mo pwede magupahan kami doon, may sarili kami. So, parang, in those sense, hindi talaga siya gano'n kayo. But it's more than that. Pag pinagtanong natin kung gano'ng kaligay kung kalaki yung mansyon, sayang naman. Kasi habang nagtatalo tayo, nami-miss natin yung pakiramdam na pagdating ng araw, meron akong mansyon sa langit. Tumatay ka na lagayan o totoong malaking ka. Okay? So, yan. Ako sabihin patungkol sa pananatili ng kaligtasan sa isang mananampalataya ay mahalaga, lalo na sa pamantayan ng pamumuhay ng isang nagtatagay nito, will surely affect the way we live our lives. If we thought of it positively or negatively. Kung sa isang banda, walang magiging katiyakan ang kaligtasan ng isang mananampalataya, maaari siyang makaranas ng pagkatakot o kawalan ng kapanatagan na maaari makaapekto sa kanyang paggawa sa basan. Kung sa isang banda naman, ang kaligtasan ay hindi mawawala sa kabila ng mga uri ng buhay o pamumuhay na piliin natin o pagpapasyahan. Ito naman po ay maaaring magtapos sa kaguran o kawalang pagpapahalaga sa pamantayan ng pamumuhay na itinakdawin na sa isang mananampalataya. Kapaguran po dahil wala tayong pag-aalayan ng kabutihan. Walang pamantayan kasi magkakanya-kanya tayo ng pagpapasya patungkol sa kabananan. Ang Diyos po ay hindi pa sa mabait. Siya ay mabuti. May mga tao na mabait sa'yo o mabait ka sa Kanya. Pero ang isang mananampalataya na tumutulan sa Kanyang may likha ay mabuti. Sabihin, masama o mabuti yung kalagayan na nanating mabuti yung isang tao na ayaw sa Kanyang tagapaglikha. Ang Diyos ay mabuti dahil pinagpapaala tayo. Ang Diyos ay nananatiling mabuti sa kabila ng pagdisiplina sa atin. Yan. Disiplina ng Diyos. Sa mata ng iba, ang Diyos ay masama. Pero sa aking pangunawa, nananatiling mabuti ang Diyos. Kaya hindi lamang siya mabait, siya ay mabuti. So, tingnan mo natin ilang talata na magpapatunay ng katapatan ng Panginoon. 1 Kings 8:15. He promised with his own mouth to my father David. Okay? Then he said, praise be to the Lord, the God of Israel, who with his own hand has fulfilled what he had promised with his own mouth to my father David. Pag pinangako ng Diyos, gagawin niya. Ang maganda ko sa talata niyan, sabi niya sa verse 16, siya mismo. Hindi niya inaasal sa iba. Siya mismo yung gagawa. 1 Kings 8:56. Praise be to the Lord who has given rest to his people, Israel, just as he promised. Not one has failed of all the good promises he gave to his servant Moses. Lahat ng pinangako niya, gagawin niya. Okay. Lahat ng pinangako niya, gagawin niya. If you are able to count for them, then you are able to account for them as well.
Ano po ba mga pangako ng Diyos sa atin? Meron ba? Sabi natin, pag ipinangako ng Diyos, meron bang pwedeng ipaalala?